lang din ako, no, bakit ako tinatamaan. Kasi nga, lumaki kasi ako independent. Oo. So for me, asking for help is showing a sign of weakness. So, during my early days of dating, mga 2020, late 2023 to 2025, ang tagal ko ding naging single mga 2 years mahigit. And the reason for it is because hindi ko kasi kayang mag-receive. Nahihirapan Hmm, ako. Nahihirapan ako mag-receive. Ultimong pagbubukas ng pinto, nakikipag-unahan ako sa lalaki. oh. Ultimong pagpaplano ng date, gusto ko ako magpaplano. Pag magsabi yung guy na ganito yung gusto niya, sabihin ko, no, ayoko niyan. Ikaw lang naglalaki day. Seryoso, kaya nga napansin ko, nung mga unang days Hmm, ng dating exploration ko, struggling talaga ako mag-receive. Doon ko na-realize yun. As in, it's a really big realization sa akin. So, nung na-realize ko na yung mga pagkakamali ko, like, kasi, ang dami kong nakilala na date ko, gusto naman din talaga ako, pero it didn't work. Kasi nga, marami sa kanila nag-offer na gawin nila to para sa akin, ganyan, ganyan. Kasi 'di ba men are really providers that they want their women na mas maging easy yung life. And ako kasi nga, hmm. iba nga ako. I'm wired differently. Basta, nung bata pa lang kasi ako, very independent na yung approach sa akin ng mga magulang ko. So, hirap talaga ako. So, notice ko na yung mga provider din, medyo nangingilag din sa akin, na parang nagsasawa na rin sila sa akin, ganyan. Kasi nga, panay ako, no, may Hmm, malinaw akong example. Malinaw na hmm. example, ha. So, si Architect, Sige, sabihin natin, pangalan natin to na Architect 1. Si Architect okey. 1, wala siyang sasakyan. Pero, Hmm, ano siya, may bahay na siya, as in, stable na siya, pero wala pa siyang sasakyan. Kasi parang mga, ano pa lang siya, 1 year pa lang siyang architect, ganyan. Tapos, nung inaya niya ako mag-date, pinland out niya na talaga sa akin na, wala akong sasakyan, pero I promise you na mag-grab tayo. Hindi kita paglalakarin, hindi kita papayagang mapawisan, ganyan. Tapos nung sa date, parang 5 days before pa lang ng date namin, kasi he asked me out for a date. Tapos pumayag ako. Naka-planned out na yung gagawin namin. Sinabi niya sa akin na una daw, magsisimba daw muna kami. tapos, tapos kakain daw kami sa Tepanya, nakapag-reserve na daw siya. Tapos, pagkatapos daw, manonood daw kami movie, yung Inside Out, ng mga panahon na yon. Tapos, nung malapit na yung mismong date, na, hindi ko kinaya, hindi ako umattend. Sinabi ko talaga, bakit? night before, di ba lagi ako sinasabi ko, I want a provider, ganyan, I want someone who will lead. Pero nung nakilala ko si architect na to, napaurong ako, hindi ko kaya. Like, Bakit? hindi ko nga kaya mag-receive. Okey. Ang Anong hirap, sabi niya? ang hirap intindihin, no? Tapos, alam mo ginawa ko? The night before nung date namin, as in, couple of hours na lang, ha? The night before ng date namin, kinancel ko yung date namin. And nag-reason out na lang ako. Kung ano-ano na lang din Hmm, dahilan ko. Para lang hindi ako pero Hmm? walang follow through, walang follow through. Ayoko na siyang Like, kausapin. Kasi, nagme-message pa rin siya and he told me na, no, don't worry about it. Okay lang yung reservation. Ako na bahala dun. Don't worry about it. Just, as long as you're okay, okay naman. We can reschedule. Ganun siya. Pero ako, wala na akong mukhang ihaharap. Tsaka, di ba, I told you, medyo maigo nga kasi ako dahil parang ako lalaki. Babaeng hmm. bakla talaga ako. Okay na. Okay na. Kada doon. So, di ba sinasabi ko sa'yo, mindset ko, pag inalisan ko na, hindi ako bumabalik.
Ah, So, kahit walang kasi the moment na kinancel ko yung date namin, for me, that's a no na. Na hindi ko na rin siya hmm, bibigyan ng chance. Kasi una sa lahat, bakit though, even though gusto ko siya, parang, hindi naman gusto talaga. Yung parang may potential, nakikitaan mo ng potential. Although interesado ako sa kanya, at nakikitaan ko siya ng potential, ayoko na, napahiya na ako eh. Parang wala na akong mukhang ihaharap kasi kinancel ko, tapos nakapag-reservation na siya. Iba ka mamaya bayad na yun. okey. I even offered na, if bayad mo na, pwede naman ako magbayad. As in, ganun. Tama, Kaya ko talagang ganun, dahil ganun kataas yung ego ko. accept niya. So, magko-compromise ka na, sige may next follow-up 'to. Kasi in-accept niya yung ano ko, offer ko. Wala din. Hindi na din talaga. Okey. If Siguro in-accept niya na magbayad ako, magbabayad lang ako, pero hindi talaga ako makikipagkita sa kanya. so wala pa ring difference. Oo, walang difference. Ganun. Tapos, eto pa. I-compare natin siya sa Hmm, isa pang architect. Medyo mahilig ako sa architect. Yung isang architect naman, yung oo. unang architect, consistent yun ha sa messaging. Tapos kinikilala niya talaga ako. Like for example, yung Bumble profile ko, nakita niyo yung mga picture ko doon. Nakita niya na may mga seasonings na may picture kasi ako na malapit sa kusina. Tapos nakita niyo yung mga seasonings ko Okey. doon. Tapos sabi niya, "Mahilig ka magluto, no?" Tapos sabi ko, "Bakit? Paano mo nalaman?" Sabi niya, "Nakita ko kasi sa kitchen mo sa picture, ang daming seasoning. So baka mahilig ka magluto." Tapos sabi ko, oo." Mhm. So ganun siya ka-detailed. Ganun siya Oh, ka-observant. Talagang invested siya. So, eto na. Okay na tayo sa kay architect number 1. Sa architect number 2. Si architect number 2, tuwing mag-uusap kami, mas ramdam ko na nagkukwento lang siya kesa inaalam niya kung sino ako. Ganun. okey. Pero, pag nagme-message din yon, parang sa isang araw, mga 5 thread lang. Ganun. Pero hindi ko alam, Mhm. dahil baklang lalaki nga siguro ako, mas interested ako sa kanya. Like, mas gusto ko siyang makilala. May ganun ako feeling. So, itong architect na to, nag-ask sa akin na makipag-date. Payag ako. Tapos, ang date pa na gusto niya, first is, mag-bike daw kami. E di payag ako kasi nga nagba-bike din naman ako, ganyan. Pero itong architect na to hindi niya tinanong kung may bike ako o wala. Hmm, Hindi niya rin ako natanong if, basta ang kwento niya lang kasi nagbabike siya, ganto ganyan. Hindi niya tinanong kung nagbabike din ba ako. Basta inalok niya lang ako kung gusto ko ba daw makipag-date sa kanya na bike date. Kasama yung mga tropa niya. Tapos pumayag ako. Tapos nung magkasama na kami, before pala nung bike date namin, nagkaroon kami ng first meeting bago yung bike date. So, nung nagkita na kami, nasa sasakyan niya kami. Tapos usap kami, kwentuhan. Bigla siya nagsabi, sabi niya, nga pala, hindi pala tayo matutuloy dun sa bike date. Yan sabi ko, why? Tapos sabi niya, kasi may urgent siyang work nung araw na yun. So, hindi na morning, afternoon na. Mahirap mag-bike kasi pag afternoon na. Tapos, 'di ba hindi pa namin kilala yung isa't isa, yung pacing ng isa't isa. So, mahirap mag-alala yan. So, sabi ko, okay. Hindi na lang magbabike. Tapos sabi niya sa akin, ay, oo nga pala, may bike ka ba? As in, nung nandun na kami, dun lang kami nag-usap na, sabi niya sa akin, may bike ka ba? Tapos sabi ko, oo. Sabi niya, ay, hindi ko man lang natanong, no. Doon niya rin na-realize na hindi niya man lang natanong if may bike ako o wala. Pero, mhm. interesado ako sa kanya. Ewan ko ba, parang mas gusto ko yung red flag. Tapos, nung Dapat nat sige go. nung nat Paano muna, tapos Nung natuloy na yung date namin, afternoon na kasi nga hindi nga kami pwede, hindi siya pwede ng morning. Before mga siguro mga 9 a.m., nag-message siya. Sabi niya, hey, see you later. Gumanon siya. Tapos sabi ko, oh, yeah, see you later. Saan nga ba tayo pupunta? Gumanon ako. Tapos sabi niya, secret, Jamie, I'll surprise you. Just wear something casual lang. Gumanon siya. Sabi ko, casual, what kind of casual? Sabi niya, don't wear dress. Gumanon siya. Tapos sabi ko, okay. Edi, ayan na, nakabihis na ako. Alam mo yung na-trigger naman niya sa akin, yung chase. Kitang-kita kasi yung pagiging aris ko dun eh.
Yung sa ginawa niya, triggered yung pagiging aris ko. Yung challenge na, uy, hindi ko alam kung saan ako dadalhin nito. Gaga, sumama din. Hindi alam kung saan dadalhin. Sama din naman siya. Tapos habang nasa sasakyan na kayo, sinundo niya na ako, sinakay niya na ako. Habang papunta kami doon, ang sabi niya, ang pupuntahan daw namin is yung cafe na malapit sa cliff. Sa may Ternate. So, malayo-layo yun, malapit na siya ng Batangas. Tapos, habang nandun na kami, kalagitnaan ng daan, sabi niya, hala, hapon na pala, no? Baka pagdating natin ng Ternate, gabi na. Alanganin na pala. So, ibig sabihin, hindi niya pinlano. Hindi niya, Spontaneous. oo, spontaneous. So, shit, saan kami pupunta? Ganon yung pakiramdam namin. Nasa may Amadeo na kami noon. So, nung time na yun, ako naman, kasi nga, very independent eh. May problema ka, solve ko. Yung parang ganun. Di sabi ko, search na lang tayo ng malapit lang dito sa Amadeo. Nag-offer ako pa yung navigator. Hanap ako ng cafe malapit sa Ako pa nagsabi kung saan kami pupunta. Pero tuwan-tuwa ako noon, umuwi akong kilig na kilig. Pero ngayon, as I look back, buwisit kang malanding dyan. Bakit ka kinilig dyan? Ni walang plano yan. Oo. Hindi ko rin naintindihan sarili ko. Bakit ako kinilig nung time na yun? Dapat hindi eh. Alam mo na, ang difference ng dalawa. Kasi yung isa, plano niya lang. Gusto niya ng plano. Based sa Mm-mm. gusto niyang plan. Pero, he didn't ask you kung gusto mo ba yun or gusto hindi. Yeah. Yung isa naman, he asked whether may plan or wala, even if sabog, spontaneous. Pero he asked you. You Oo. felt like you're being, Oo. May part kasi na may mauna kaming conversation na na-mention niya na adventurous siya and napansin niya rin sa profile ko na adventurous akong klase ng tao. oo. Oo. Yung difference Yeah. lang yung pangalawa kasi, even if hindi siya planado or spontaneous, but deeply you felt like connected to him because he always makes you feel included wherever he is, even if telling a story lang, pero he always share it to you, so you felt like you were with him. You've been felt Mm-mm. included, 'di ba? Tsaka, feeling ko kasi So, parang, magaling din siya magsalita. oo, yun Kasi, yung talagang highlight para feel ko na included ka dun sa mm, pangalawa eh. kasi Ganun. ganda, Tapos yun, hater ka din eh, 'di ba? Eh, di nagustuhan mo yung problema. mm, Nakakabigay ka something na hindi lang receive, pero meron ka ding nabibigay something. Which oo. is, yeah. At saka, Hindi- bigla lang pumasok sa isip ko, di ba, nakwento ko, yung difference nila, yung unang architect, lagi ako mini-message, as in, araw-araw mahabang message. Itong isang architect, bihira lang siya, araw-araw, pero, parang mga lang, lunch, dinner lang, ganyan. Sa onting oras lang. Pero pag nag-uusap kami, meaningful kasi for me. Like, for example, sasabihin niya, nasa site siya, magpipicture siya, sabi niya, hi, I saw 3 horses. And I just wanna share it with you because I know you like them. Yung Oh, ganon. 'di ba? Tapos, You felt like, 'di ba, na mm-mm. siya, thinking about you, sweet siya, ganyan yung gesture. Hindi Bakit mo loud, pero justify? Red flag nga siya. nakikita ko. Oo. Oo, nakikita mo kung ano yung nakapagpa-attract sa akin Yun dun yung sa difference. taong yun. Oo. Yun siya. Yun yung difference. Kaya, ayun. Yun yung nakita ko sa pag-share mo. Okay, makes sense. Oo. Tsaka Oo. siguro, na-overwhelmed din ako dun sa isang guy. Kasi lahat planado na. Parang sa isip ko, bakit naman planado na lahat? Parang kulang na lang, oo ko, ikakasal na tayo. Yung parang ganun. Oo. Tsaka That's na-control. true. I Kaya felt controlled. yung time, lahat na, 'di ba? Yun Wait, yun. nawawala ka? Sige. Ayun, ayun. So, yun siya. Lahat, nagbibigay ng quality time, pero hindi lahat feel mo. Kasi it still dips into your languages. Yeah, at the Ganun end lang of din the dito. day, oo. Yung sino lang din Talaga. makaspot nung love language mo talaga.
Yun siya. Yeah. So, yeah, going back, dun pa rin talaga patungo. So, mas maganda talagang makilala mo yung tao on your own and asking questions deeper to be interested. Basta iskan mo, kilalanin mo, much better siya eh. Rather than, ganun. So, yeah, I guess that's the end of what we have discussed so far. Diba Yeah. ang taas? Mm-mm. Even if love language, pero ang dami niya na tap on talaga kasi Mm-mm. ang dami Yeah. din kailangan i-consider eh. May mga zone. Isang atake, dami kasi eh. Hindi Mm-mm. kahit isang tao lang yun, dami, different experiences, different traumas, different love languages, different like culture, ang dami. Kaya it takes full energy to be able to get to know a person. And that's why you giving access to yourself na filter din kung sino para hindi din mag-go against you, di ba? But Yeah. it, And ganun talaga. It takes time. when you mention about last, I just wanna say this para sa mga tao na he wasn't yet aware about this. There's a study na there's reason why it is your love language. There's a study na nagsasabi na the reason why it is your love language is because when you were a child, yun yung kulang sa'yo nung bata ka pa. Like for example, if your love language is quality time, probably you grew up with a parents who's always busy. Be, Yeah. And if your love language is physical touch, probably hindi ka masyado naalagaan masyado ng parents mo. Like, hindi ka, yung nagkikrave ka ng ganon na, for di example, masyado, hindi affectionate, hindi ka nakikiss ng parents mo or nakahug, or let's say yung mga simpleng pag-ayos ng buhok, kung babae ka, yung aayusan yung buhok, lalagyan ka ng panyo, like something na physical, ganun. Baka kulang ka nung batang yun. Tapos yung gift giving naman, probably nung bata ka, medyo kapos kayo sa pera. So, yung mga bagay na gusto mong laruan or kung ano mang wants mo nung bata ka, hindi siya nabibigay. So, when you grow up, yun yung natirang longing sa'yo, yung gifts. yeah, Ta- for example naman, yung acts of service. Pagdating sa acts of service, um, maybe absent yung parent mo na ano kaya parang you were forced to be an adult at an early age. Parang ikaw na bahala mag-alaga sa sarili mo, kaya mo na yan, ganun. Kasi busy rin yung oo, parents. yeah. There will always be a backstory behind it talaga. Yeah, and And, lastly, yung words of affirmation, probably hindi showy yung parents mo, hindi sila vocal na hindi madalas mag I love you, I'm very proud of you, ganun. So, nung lumanda ka na, yung inner child mo, yun yung hinahanap. Yun yeah, pa rin yung hinahanap. kasi everything starts from home. Mhm. That's true. Agree ako dun. Yan talaga. Kaya, ayun, I totally agree. Ayun, Oo. yun na. Meron ka pa bang gustong i-share about love languages na tingin mo would be a good thing na i-share right now? So far, wala na eh. I guess na labas ko na-share ko na lahat ng isi-share ko. And then, for me kasi talaga, it's just a matter of sociology, di ba? More study of human behavior, particular para yung mga love languages. But, it's not just about that eh. This is what, sa mga nakakarinig ngayon, everything that you know or we share, it's about what we know, but we are not experts. Yeah. It's just our experience and our awareness on what our journey from 30 years of existence in this world. Pero whatever data na nababasa mo sa libro or anything, Nag, nag-cut ka so dun. if you would um Whatever data. Tungkol sa whatever so it's data. just like so whatever data na nakikita mo, naririnig nyo,
based dito or sa mga libro. It's still just a data if there's no action. So if gusto mo malaman if what we're saying or ano na mabasa niyo sa libro is true, apply niyo lang sa self niyo. Try to test And it out. test it out yourself. Try it out. And then, dyan mo malalaman paano mo makukuha talaga yung gusto mo makuha. Ganun lang. Yeah. Apply lang talaga. Kasi magkakaiba pa rin tayo at the end of the day. What works for me might not work for you. Pero once you test it out, dun mo mas makikilala yung sarili mo. Like, just don't be afraid to explore. True. True. Yan lang. Yan talaga ang bottom line for me na ma-add ko lang. So, ayun. Sobrang gusto ko yung topic natin ngayon. Yeah, I like it as Sobrang well. dami. Yeah. So, we'll see. I guess that just be it. And let's just see each other, guys, in the next episode. Thank you guys Thank for you. listening. Bye. Come on, you